Magandang po sa ating lahat. Welcome po sa ang ating prayer meeting every Wednesday. Marami po tayong dapat ipanalangin. Especially si Pastor Adan ba yun? Adan Panisales, pag-pray po natin siya. Mga unspoken prayer requests, si Bishop po na nasa malayo, pag-pray po natin sila. Magandang gabi rin po sa mga naka-online. Maging kina Bishop, magandang araw po sa kanila. So, mamaya po may announcement
para medyo marami ang tao. Later na lang po mamaya tungkol doon sa ating outing. So para po umpisahan po ang ating pagsamba, tawagin po natin ang ating tagapanguna. Lolo. Sige po, tayo po tumayo. Atin pong simulan ang ating pong gawain sa panawagan sa pagsamba. Romans chapter 12 verse 1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, pinamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay, banal na kaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Para naman po sa ng puso sa pagsamba. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos sa paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay, siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Awitin po natin pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos, sa maraming banal na makapangyarihan, muli po, Panginoon, maraming salamat sa gabi na inyong pinagkatiwala. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity once again to ask our prayer, Panginoon, ngayon pong gabing ito. And minsan pa, Panginoon, kami po'y nananalangin na patuloy niyo pong pagkalinisin ang aming mga puso't isipan. Patuloy niyo po kaming patawarin sa mga pagkukulang at pagkakasala. Ama, aking pong dinadalangin ang patuloy na inyong patnubay, kapuspusan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng mga taong tatayo sa likuran ng pulpitong ito. Hanggang, Panginoon, sa pangangaral ng iyong salita, aking pong pinapanalangin ang lalaking inyong itatayo sa aming pong kalagitnaan upang ipangaral ang iyong mensahe. Lord, kami pong mga makikinig ay patuloy niyo pong bigyan ng malambot na puso at handang isip at hayaan mo, Panginoon, kami po'y tumalim at sumunod sa iyong salita. Ama, dinadalangin po rin namin, ganun po ang aming mahal na pastor, Panginoon, sa lugar po ng Paris, kasama ng kanyang pamilya, ipatuloy niyo po silang pagkaingatan at maging matagumpay ang kanila pong gawain doon. Ama, maraming salamat din po, Panginoon, sa aming pong gawain at pagkaingatan niyo po ang mga kapatiran namin silang patungo pa lamang sa aming pong bahay-sambahan. Muli po, Panginoon, sa inyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat. In Christ's most precious name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Wendell. Handa na po ba tayo mawit para sa Panginoon? Amen. Kumanta po tayo ng masigla at ng mangiti sa ating mga labi. And sa mga sa online po, sabayin niyo po kaming umawit. At patay na rin po dito sabay-sabay. Lakasan po natin ating mga tinig. And for our first song, let us all sing, When We All Get to Heaven. Sing
wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He prepared for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. For our second song, let us all sing In the Sweet By and By. There's a land that is favored and day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Salamat po sa ating awitan. Salamat sa ating song leader, kay Brother Kellen. And this time, tayo po ay dadako sa ating panalanginan. No? Tayo po ay dudulog sa Panginoon sa panalangin. So tayo po ay kumuha ng ating mga prayer partners, no, na ating mga kasama. So seryosohin po natin yung ating prayer time. No? So sige po.
Sige po, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin para po sa pangkalahatan. Salamat po aming Ama sa bawat panalangin na aming naidulog, Panginoon. Salamat po sa privilege na kami po ay makalapit sa inyo, Panginoon. Ang bawat panalangin hiling, dalangin po namin ang inyong katugunan ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. At kami po ay humihingi ng kagalingan sa lahat po na may karamdaman, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa mga may nangangailangan, Panginoon. At kayo po mag-ingat sa amin. Pagpalain niyo po ang gabing ito, Panginoon, hanggang sa pangangaral ng inyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. So muli mga kapatid, magandang gabi po at welcome po sa ating midweek service, sa ating prayer meeting. At gusto ko lang pong batiin ang bawat isa na naririto. Magandang gabi po sa inyo, maging sa ating mga kasama online. At wala naman po tayo nag-celebrate ng birthday. Ang last na nag-celebrate po ay si Brother Boyet at si Sister Grace. But this coming week, I believe, May 17, ang ating preacher Jaja ay magsa-celebrate. So we look forward to that. No? But this time, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkamayan. At welcome po natin ang bawat isa. No? Kamayan po natin ng merong mga ngiti sa mga labi habang inaawit po natin ang ating welcome song, Ligaya ng Buhay. Ready? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Minsan pa, tayo pong lahat ay ulit ay magsitayo. Para po sa huli nating awitin, let us all sing My Savior first of all. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the soul-thrilling rapture when I view His blessed face, and the luster of His kindly beaming eye. How my full heart will praise Him for the mercy, love, and grace that prepared for me a mansion in the sky. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Oh, the dear ones in glory, how they beckon me to come, and are part
Dancing at the river I recall, to the sweet bells of Eden they will sing my welcome home. But I long to meet my Savior first of all. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him, by the print of the nails in His hand. Purihin po ang Panginoon sa awitan, maradi pa naman ko po. Hello. Hello. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya at dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Amen. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman.
ang Pangino'y tapat, kailan pa man. To God be the glory. Gandang gabi po sa ating lahat. Ayan. At sa mga naka-online po, magandang gabi din po sa inyo at sa ating mahal na pastor, si Bishop Fernando de Vega, kasama ang kanyang pamilya, si Mama Maris, saka si Sister Sofia. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali na po. No? At purihin po ang Panginoon na minsan pa tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang makapangaral ng salita ng ating Panginoon. At hope and pray na maging pagpapala ang mensahe na ating po mapapakinggan sa gabing ito. Bilang pagbibigay galang sa salita ng Panginoon, hilingan ko na tayo po ay magsitayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 20. Acts chapter 20, we will be reading beginning verse 17 hanggang verse 38. Acts chapter 20, beginning verse 17 hanggang verse 38. Salitan po natin ito babasahin. Mauna po ako, sunod po kayo, at pagdating sa verse 38 ay sabay-sabay po tayo. Kung nakita niyo na po, please say amen. Ito po ang sabi ng Biblia. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. And now, behold, I know that ye all among whom I have gone, preaching the kingdom of God, shall see my face no more. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. I have coveted no man's silver or gold or apparel. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive.
And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Sabay-sabay po tayo. Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him unto the ship. Manalangin po tayo. Dakila Ama, nagpapasalamat po kami sa mga talatang aming nabasa, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na ang bawat talatang ito ay maipangaral ng may paalaala sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo nawa ang paghahayag ng inyong salita, Panginoon. Itago niyo po ako sa likod ng inyong pulpito. Ang mensahe niyo lamang ang aking maipangaral, Panginoon. Hayaan niyo na ang bawat salita ay maitanim namin sa aming puso't isipan, Panginoon, at maging gabay sa aming pamumuhay ng may katapatan hanggang sa makita namin kayo na mukhaan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayo makaupo. Ang pag-aaral po natin ngayon ay masasabi ko pong isang complementary doon sa devotional na dinidevelop po natin about of Ephesians. At maganda, maunawaan natin anong klaseng relasyon meron si Pablo sa mga taga-Efeso kung bakit naisulat niya yung Book of Ephesians. No? Yung Book of Ephesians, it talks about the foundation of Christian life. Pag binasa mo yung chapter 1 at saka chapter dito, ipinakita ni Pablo ang kanyang panalangin na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng pag-uunawa kung paano ba kumikilos ang banal na Espiritu. At pag ito po ay naunawaan natin, magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo sa ating buhay. Bakit? Kasi nauunawaan din natin ano yung ministeryo na ginanapan ni Kristo, especially about resurrection. And when we understand that gospel sa ating buhay at nag-sink in, it only to follows yung buhay natin ay magkaroon ng katapatan sa pamumuhay na kung saan kagaya ng kay Kristo. Ito po yung kabuuhan na of Ephesians. At itong pinag-aralan po natin, ay binasa po natin, ito naman yung masabi nating a context of his relationship with the Ephesian believers na nawa maging pagpapala po sa atin. No? Kung babasahin natin muli sa talata na ating inumpisahan sa verse 17, makita natin dito na the calling of the leaders. Tinawag ni Pablo yung mga leaders ng Ephesian church. It signifies na organized na po sila. No? They are a church, they are a growing church na may mga leaders siya. Hindi siya yung maliliit na simbahan lang, no? Na kung saan iilan lang ang mga manggagawa. Ito po, marami na po yung mga leader. So wala pong kaiba ito. Maaring sa kalalagayan ng Living Water na kung saan merong pastoral staff ang ating bishop at tinawag niya may mga kanya-kanya silang tungkulin na maaring hindi po lahat sa atin ay masasabi nating nasa leadership position, but most of us, and I know that for a fact, na ay involved sa ministry na kung saan tayo po ay nagtuturo ng mga kabataan. If you would consider that children as a parang small church, ibig sabihin, merong ipinagkakatiwala ang Panginoon sa inyo, you are a spiritual leader. So maganda, mapakinggan natin yung mensaheng ating mapag-aaralan dito sa mga binasa nating talata. So hindi lang yung calling of the leader, is also to tells us yung the character to lead, no? Pag binasa po natin ang bawat talata, mamaya himay-himayin natin, makita natin, ito pala yung character kasi ipinakita ni Pablo sa kanila, ipinaalala sa kanila, at ito ay kanilang nakita. No? Kaya napakahalaga, this is a good reminder for those who preach, for those who teach, na yung pamumuhay natin ay iayon natin dun sa itinuturo natin. Madaling magturo, but there comes the responsibility. Meron tayong accountability na yung itinuturo natin ay ipinamumuhay natin. Mahirap kasi sasabihin mo, go ye and make disciples, pero tayo mismo, wala tayong dinidisciple. It's high time that we apply the verses, the Bible that we read in our lives. So ito yung pinaalala sa kanila ni Pablo. And lastly, the commencement of the leaders. Makikita natin kung paano nagtapos sa kanila tatagpo at hindi po dito natapos ang church ng Ephesians. Epeso. Ano bang English ng Epeso? Ephesians, no? No.
Hindi po dito natapos. Similarly, kagaya nung kay PEM, hindi porke pumanaw si PEM, hindi porke pumanaw si BMO, natapos po ang gawain. Sa biyaya ng Panginoon, ipinagpapatuloy po ito. Pero importante, bago pa tayo dumating sa ganong punto, tayo mismo sa ginaganapan natin ay matuto na po tayo. And let us follow the example of our leaders. Kaya naman sa gabing ito, allow me to share with you the message na pinamagatan po nating Paul's tearful farewell to the Ephesians. Paul's tearful farewell to the Ephesians. O sa Tagalog, ang makapagdamdaming pagpapaalam ni Pablo. Okay, so yung kanyang tearful farewell sa Ephesians comes with the understanding of number 1, the work of Apostle Paul. The work of Apostle Paul. Papaano ba maglingkod si Pablo bilang isang misyonaryo, bilang isang Bible teacher, bilang isang masabi nating pwedeng Sunday school teacher, or teacher ng mga bata, or Bible study leaders? The work of the Apostle Paul, number 1, he is consistent. Siya po ay consistent sa kanyang paglilingkod. Balikan natin yung talatang. Sabi niya rito, and when they were come to him, nung nag-gather niya na ang mga leaders, ang sabi ni Pablo sa kanila, you know from the first day that I came into Asia. So meaning, mula nung nag-umpisa si Pablo sa kanila, ay sinasabi niya sa kanila, nakita nyo kung papaano ako maglingkod. Mga kapatid, mga minamahal, kung meron tayong nililid na mga grupo, tinuturuan sila, they are also seeing how we are living. They're just not hearing, they're also looking and seeing. Kaya maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Kaya ang sabi niya, after what manner I have with you, and listen to this, at all season. Kaya masabi natin, consistent siya. Kasi nakita ng mga taga-Epeso kung paano siya nag-umpisa at sa lahat ng panahon at pagkakataon, hindi po siya pumalya. Maaaring dumarating ang panahon kay Pablo, masakit ang kanyang katawan, pero he will still go on. Maaaring dumarating ang panahon na siya'y nalulungkot, he would still continue. Kaya later on, mauunawaan natin, kaya pala sabi niya, none of these things move me. Maraming mga bagay na maghahadlang sa atin para hindi magpatuloy. Pero ito sabi ni Pablo, naalala nyo? Nakita nyo? Mula nung ako'y nag-umpisa, sa lahat ng pagkakataon, ipinagtuloy ko ang ministeryo. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating paglilingkod ay hindi lang pag-okay tayo. Kahit na down po tayo, we go on. We continue. Yun yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso. He is consistent. Are we consistent in the ministry of God? No? Tanong mo yung kapatid, yung katabi mo, sabi mo, consistent ka ba? No? Tapos tanong yung sarili mo, consistent nga ba ako? No? Maganda magkaroon tayo ng ganong reflection, no? Consistent nga ba ako? At yun ang sabi ni Pablo. Nakita niyo kung paano ko kayo pinagpuran, kung paano ako naglingkod, naging consistent ako. Not only that he is consistent, he is also compassionate. 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 How do you pronounce that? Compassionate. Tingnan niyo sa verse 19. Sabi sa verse 19, serving the Lord with all humility of mind. Mahirap maglingkod, mahirap magturo, mahirap pumunta sa ministeryong ito kung wala po tayong pagpapakumbaba sa ating isipan. Acts chapter, ano po tayo? 20. Kailangan po may pagpapakumbaba. Serving the Lord with all humility of mind. And listen to this. And with many tears. Have you ever wondered bakit sinabi ni Pablo with many tears? Ano ba yung causes ng tears natin? Hurt, pain, frustration. Meron kang inalagaan, after ilang years, hindi nagpatuloy. Meron kang pinapakain ng ilang linggo, after many years, hindi nagpatuloy. Sakit. Nag-alaga ka, nagmahal ka,
pinalaki mo sila, pero hindi nagpatuloy. Sounds familiar? Mararanasan po natin yan pag may handle kang ministry. And this is the heartache of our pastors. And this is yung mga hardship na dapat sinishare, na share sa atin bilang mga nagdi-disciple. Let's come to that reality, mga kapatid na minamahal. There will come a time in our ministry, masasaktan tayo. Iba't ibang kadahilanan. Pero, patuloy. Magpapatuloy at magpapatuloy. Kahit anong sitwasyon, kahit anong sakit, even with temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. Yun yung sabi niya doon sa talata. Alam niya kung ano yung mga mangyayari sa kanya na binabalak sa kanya. Listen to this. Balik po tayo sa verse 19. Himayin po natin yan. And temptation. Minsan, darating ang panahon sa buhay natin, merong sa isipan natin, parang ayoko na, pagod na ako. Sila naman, nanghihina na ako. Marami naman sila dyan. Sometimes, lalagay sa isipan natin yon. Or worse, which befell me by the lying in wait of the Jews. Yung kasama mo mismo sa gawain, yung kapamilya mo, yung kamag-anak mo, yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka siya mismo maging cause ng hurt mo, ng frustration mo. Pero ang paglilingkod ay hindi nakabase dyan. Ang paglilingkod ay nakabase sa biyaya ng Panginoon. Kaya tuloy lang po tayo with many tears, even with temptation, kahit na merong mga kasama tayo na gagawa ng hindi maganda sa atin, kaya sinabi natin, He is compassionate kasi nauunawaan niya yung kalalagayan ng bawat kaluluwa. Alam mo na pag ito hindi mo inilagaan at hindi mo sinigurado na ligtas siya, saan ang punta niya? Sa impyerno. Kaya sisiguraduhin mo na hindi siya mapapahamak. At whatever cost. Yung ministry po natin ay hindi po nag-uumpisa at natatapos sa pagtanggap lang kay Kristo. Dapat siguraduhin mo na uunawaan niya yung kasi yung discipleship and teach them what I have commanded you. At yung nakikita nila sa atin ay makita din natin sa kanila. Tuloy hanggat yung taong iyon ay hindi nagagamit para siya rin ay makapagturo, hindi pa tapos ang gawain. At kung dumating man doon, another set. That's how discipleship works. At yun ang sinasabi ni Pablo. Nakita niyo kung paano ko nag-umpisa, kung paano ko nagpatuloy, serving the Lord with all humility and with many tears and temptation which befell me by the lying in wait of the Jews. So hindi lang siya compassionate, he is considerate. Bakit po? Tingnan niyo po sa verse 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Kung ano yung makakabuti doon sa kanyang pinaglilingkuran at pinagkatiwala sa kanya, ibinibigay niya. Hindi siya nangihinayang. I kept back nothing. Sayang naman, bibigay mo to bago pa. Sayang naman, bibila mo ng ganito, yung anak ko nga, wala rin ganito. Hindi po natin panghihinayang. Yun yung sinasabi ni Pablo, hindi siya nang hinayang. He kept back nothing that was profitable unto you. Hindi lang yung physical, even on the spiritual aspect. Kung ano yung makakatulong sa kanya, ituturo po natin. Paano niya ginawa? But have showed you and have taught you publicly. And from house to house. Testifying both Jews and also to the Greeks. Wala po siyang pinipili. Ano man ang lahi, ano man ang kalalagayan sa buhay, tuloy-tuloy ang kanyang pagtuturo. Pare-parehas ang paglilingkod. Minsan kasi maglilingkod lang tayo pag dito medyo okay yung lugar dito. May parking, may madadaanan tayo. Paano yung walang parking? Paano yung walang madadaanan? Sino ang aabot sa kanila? Parehas nangangailangan ng kaligtasan. Kaya siya ay considerate. Kahit ano yung kalagayan, estado ng buhay,
ang paglilingkod at ang pagsisilbi sa Panginoon ay wala pong pinipili. Mabango man o mabaho, mainit man o malamig, kailangan ng taong ito ang kaligtasan. Kung gano'n natin titingnan, hindi mo iindahin. Kasi nauunawaan mo, kailangan nilang mapakinggan ang repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. They need to realize na ang tao ay makasalanan, hindi po sila makapunta sa langit maliban na sila ay magkaroon ng relasyon at tiwala sa Panginoong Hesukristo. Mas mag-focus po tayo sa verse rather than the points. Kasi gusto kong mabigyan ng diin po ito, mga kapatid na minamahal. Kailangan ng mga taong ito na makita nila they need to repent toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kamusta na po yung dating inalagaan natin? Sila ba yung bumitaw o tayo yung bumitaw? Sabi ni Pablo, nakita nyo, nagpatuloy ako. Kahit ano yung nangyari sa buhay ko, kahit anong kalalagayan ko, kahit ano yung sitwasyon ko, patuloy ako nagtuturo sa inyo. Hindi lang siya considerate, he is also committed. Tingnan niyo po paano siya naging committed. Sabi sa verse 22, "And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. And save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me." Bakit sinasabi natin committed siya? Kasi hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya, maliban na lang yung sinasabi na ng banal na Espiritu, makukulong ka. Magsasuffer ka. Kung anong paraanan, hindi niya alam. Pero nagpatuloy siya. Parang kung tayo malalagay sa ganong sitwasyon, worth it ba yung gagawin ko? Hindi lamang nasaktan ako, hindi lamang umaray ako, mapapahamak pa ako. Ito pala yung lundo ng aking ministry. Kung titingnan natin sa pananaw ng isang tao, sasabihin natin, sayang. Si Pablo, meron na siyang vision, meron na siyang discernment. Ito po yung mangyayari sa kanya. And yet, he committed his life to the ministry. No wonder, ang Panginoon sa kanyang wisdom, hindi lahat tayo binibigyan ng ganong foreknowledge. What if you know, after all ng paglilingkod mo, ikaw ay magsasuffer sa isang illness. Ano yung usually yung iisipin mo? Lord, ilang taon ako naglingkod. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Kung alam mong gano'n mangyayari, ang tanong, maglilingkod ka pa ba? Hindi na. Hindi na. Enjoy ko ang buhay. YOLO. Pero si Pablo, hindi po. Alam niya na mapapahamak siya, but he was committed, and behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Save the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. Kaya pala, sinabi niya doon sa verse 24, but none of these things move me. None of these things move me. Paki-flash yung verse. Importante po yung verse. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Kasi kung iisipin mo yung sarili mo, hindi mo matatapos eh. Aayaw ka. Bibitaw ka. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko hahayaan ng mga bagay na to ay mabagabag ako. Bakit? So that I might finish my course with joy. Nang may kaligayahan. Bakit? Alam niya kung ano yung nag-aantay sa kanya beyond this hardship, beyond these trials, beyond this temptation. Alam niya na meron siyang reward sa ating Panginoon. And the ministry, because hindi lang alam niya kung ano yung lundo nito, alam niya kung kanino galing. Kanino po galing? And I received of the Lord Jesus. Galing po sa Panginoon. Mga kapatid na minamahal, napakalaking pribileyo kung meron kang opportunity na makapagturo ng bata. Galing sa Panginoon yan. Huwag natin sayangin. Binigay ng Panginoon yan, alagaan natin. Mahalin natin. Kung paano magmahal ang isang ina. Di ba ang isang ina, lalo na pagbago ang baby, pagpanganay na baby,
Hindi pa pwedeng maano yan, makagatan ng lamok. Hindi pa pwedeng pawisan. Pulburito, pulburon. O wag mo nga hawakan, mag-alcohol ka muna. No? Lahat na lang malinis. Lahat na lang ay maayos. Hindi ka pa naliligo, huwag mo munang hawakan. Pero pag nakakadalawa, nakatatlo, pagdating sa bunso, bahala na. Pero sana ganun yung pagmamahal natin sa mga ipinagkakatiwala sa ating kaluluwa. Meron kang bata na tinuturuan, yakapin mo. Mahalin mo. Ganun sa minamahal ng Panginoon, ganun ka minahal ng Panginoon, because naunawaan mo yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, you can also love them like the Lord has loved them. Dahil yung ministry na ang mga ito ay natanggap mo mula kay Kristo Jesus to testify the gospel of grace of God. Biyaya. They don't deserve our attention. They don't deserve our affection. By the grace of God, mamahalin natin sila. Yun ang sabi ni Pablo. Nakita, yun yung importante. Nung sinabi niya, nakita niyo po ang mga bagay na to na ginawa ko sa inyo. He is not only a committed, he is a completer. This is the work of Apostle Paul. He is consistent, he is compassionate, he is considerate, he is committed, he is a completer. Ang sabi niya sa verse 25, and now, behold, I know that ye all among whom I have gone, preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Wherefore, dahil hindi niya na makikita ako muli, wherefore, I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Naalala niyo yung preaching ni Bishop? Na bakit sinabi niya na pure from blood of all men? Lahat ng opportunity na may makakasalamuha siya, lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon, lahat ng mga kausap niya, binabahagi niya ang salita ng ating Panginoon. Sa kaklase, sa kapitbahay, sa kamag-anak, lahat ng kaluluwa, ibinahagi niya. Kaya pure ang conscience niya. Hindi siya mabubulaan. Naalala ko nung bata ko, ang isang kinatatakot ko na tumatak sa isipan ko, sabi nung pastor, pagdating sa langit, pagdating sa harap ng Panginoon, at sasabi at hinuhusgahan yung mga unbeliever, at nakita ka niya, nandun ka sa kabilang banda, sasabihin niya, ba't di mo binahagi sa akin? Matagal tayo magkatabi sa school. Matagal tayo magkasama sa trabaho. Kapitbahay mo ko. Hindi mo man lamang binahagi sa akin ang kaligtasan. Can we face God in the judgment and say, I am pure from all the blood of men? Pag nauunawaan natin ito, mga kapatid, mga minamahal, mabubuhay tayo na may takot sa ating Panginoon. Kasi yung kapitbahay natin, hindi man lamang natin makamusta, hindi man lamang natin makatok, hindi man lamang natin mabahagi ang salita ng ating Panginoon. Kaya bago ka pa ma-involve kung ano-ano mga problema o issue dito sa simbahan, ma-involve ka muna doon sa personal ministry na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Tapusin mo. Hindi aksidente na nakausap mo yung kaklase mo. Hindi aksidente na kasama mo yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, o anuman yung KKK sa buhay mo. Laban. Kaya pala, sabi niya, no? I am pure from the blood of all men, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kaya pala, doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, ay nasabi niya to. Nung tinuturuan niya si Timothy, hindi niya sinasabi ng ito for lip service. Siya mismo, ginawa niya ito. Anong sabi niya? I have fought a good fight. I have finished my course. And I have kept the faith. Sana yun din po yung maging ano natin, battle cry sa paglilingkod. The work of Apostle Paul. The work of Apostle Paul should inspire us from his action. Be inspired from his action. That's number one. Pangalawa, what Apostle Paul?
The warning from Apostle Paul. So ano po yung warning ni Apostle Paul sa kanila? Number 1, of the challenge they will face. So nauunawaan nyo, nakita nyo kung paano ako maglingkod, kung paano ako magsilbi, kung paano ako magpatuloy. Then this is my warning to you of the challenge that you will face, of the challenge they will face. Sabi sa verse 28, take heed therefore. Take heed therefore. Maging mapagmatsyag, haharap kayo sa problema. Unto yourselves, na kakaharapin natin, and to all the flock. So magkakaroon tayo ng problema sa ating sarili, dun sa pinangangalagaan mo, over which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God. Ano man yung mangyayari sa buhay mo, ano man na maging sitwasyon doon sa pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, magpatuloy na sila ay pakainin ng salita ng Panginoon. Hindi po dapat mawawala. Hindi po dapat tayo bibitaw. Hindi po dapat tayo lalayo. Yun po yung focus natin, to preach the Word of God. To share the Word of God. To share the gospel of salvation. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost had made you overseers. May pinagkatiwala po sa kanila, may pinagkatiwala po sa atin, may pinagkatiwala po sa akin, may pinagkatiwala po sa inyo. At naniniwala po ako ang Victory Fundamental Baptist Church, ang karamihan po ng ministry natin ngayon ay may pinagkakatiwala sa marami sa atin ng mga kaluluwa. Pangalagaan po natin. Ng Ng pagkain, ng pera, hindi. Ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung pag-aaral. Pag hindi po tayo nagpatuloy mag-aral, anong ituturo mo? Kaya nga sabi ni Pem, baka yung linggo, yung Wednesday, yung gospel hour na hindi ka umatin, yun yung mensahe na kailangan mo na hindi mo napakinggan. Kaya wag mong sasayangin every opportunity. Hindi ba tayo nagtataka na sa panahon natin ngayon, hindi lamang tayo may morning service, hindi lang tayo may gospel hour, may midweek service, meron pa tayong feasting on the divine verses. At kung hindi ka pa ng gusto, meron pang hope goes on sa umaga. Meron pang onward and prayer sa mas konting umaga pa. Yung availability ng salita ng Panginoon sa circle of friends natin ng fellowshipping churches ay nag-uumapaw. Bakit? Para ma-equip po tayo. Seryosohin po natin bawat pakikinig ng salita ng Panginoon. Sa paanong paraan? Di ba pag pupunta ka sa handaan, lalo na pag eat all you can, kulang na lang, ganyan yung kamay. Sarap nito. Gusto ko matikman yung Gusto kong makapag-chicken. Gusto ko makapag-beef. Gusto ko dapat ganun po tayo sa preaching. Makikinig ako. Preaching na naman. Pastor Andre na naman. Sa kalahating oras na naman to. Don't worry, hindi po tayo aabot. No. Have that joy in listening to the Word of God. Kasi may challenge. Ito yung malala. The warning from Apostle Paul, una, of the challenge they will face. Pangalawa, of the confusion from their fellow. Tingnan niyo po yung verse 29. For I know this. Alam ni Pablo, binibigyan sila ng warning that after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Darating yung time, yung leader po natin, wala. Si Pem pumanaw na. Si Bishop madalas nasa ministerial trip. Most of the time, yung leader natin, wala. Kung hindi ka puspos ng salita ng Panginoon, anong sabi ng talata? That after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Yun ang nakakatakot. Baka meron makapasok. May makasama tayo na mag-cause ng confusion. Tingnan mo yung katabi mo. Baka nagkakos ng confusion yan.
Sana hindi. Sabihin mo sa tumingin sa'yo, ano ka ba? Ikaw kaya yun. Sana wala. Pero ang katotohanan, baka meron. At ang nakakatakot, baka ako yun. Baka ikaw yun. Kaya importante, salita ng Panginoon. Kung hindi ka aral, baka mamaya yung napapakinggan mo sa taong iyon ay makapaglayo sa iyo sa gawain. Noong nakinig ka ba sa sinabi niya, napalapit ka sa gawain o napalayo yung damdamin mo sa gawain? Barometer, hello? Kung yung napapakinggan mo ay nalalayo ka sa gawain, anong sabi ni Pablo? Mag-ingat tayo. Draw away after them. Sabi niya sa verse 30. No? Kasi yung among you na sparing the flock. Lahat magiging susceptible sa potential confusion from their fellow. So this is the warning from Apostle Paul of the challenge they will face, of the confusion from their fellow, and of the conflict that will frustrate you sa gawain. Tingnan niyo sa verse 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Kaya maging maingat po tayo. Ang ministry mo ay hindi yung makipagtalo, kundi ganapin ano yung pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Focus ka sa salita ng Panginoon. Focus ka sa utos ng Panginoon. Focus ka kung ano yung pinagkatalaga niya sa iyo, pagyamanin mo. Kaya anong sabi niya? No, ito yung be instructed from his awareness. Ito yung warning from Apostle Paul of the challenge they will face, of the confusion from their fellow, of the conflict that will frustrate. Kaya sabi niya dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, this know also that in the last day perilous time shall come. Alam niyo na po yan, yung mga talatang yan. Kung ano yung mga klase ng mga kaugalian na meron kayo. Pero I want to highlight this. Ano yung mga madalas makita natin? Disobedient to parents. Common ba? This is not to, tirahin yung mga kabataan. This is prevalent sa maraming mga bata ngayon. Parang napaka-prevalent, no? Disobedient to parents. Ito, without natural affection. Prevalent ba? Namamayagpag ba yung homosexuality? At marami pang bagay. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? Having a form of godliness but denying the power thereof. Ito pa, meron mukhang mga Kristiyano, pero hindi naman talaga kinukonsider yung kanilang alam sa buhay nila. Anong sabi ni Pablo sa kanya? From such, turn away. Huwag kang makikihalubilo. Nung nagkwento sa'yo, napalayo ka sa gawain eh. It's either i-rebuke mo, o lumayo ka. Kasi meron kang atas mula sa Panginoon. Paano ka makakapagpatuloy kung instead na mas makinig ka at mag-aral ng salita ng Panginoon, mas madami pa yung nakikinig ka sa bulong sa tenga po? God, through the Holy Spirit, should be more than enough for us to continue para magpatuloy. Be instructed from His awareness. Kung ano man yung mga warning from Apostle Paul, be instructed. Pangatlo at panghuli. So una, the work of Apostle Paul. Pangalawa, the warning from Apostle Paul. Pangatlo, the witness of Apostle Paul. Kaya sila naiiyak eh. Kasi alam niyo yung mga sinasabi ni Pablo, yung kung paano siya maglingkod at kung ano yung mga warning niya, nakita nila. Namasdan nila. And yet, hindi bumigay si Pablo, nagpatuloy. The witnessing of Apostle Paul. Witnessing. Pagwi-witness, hindi witness. The witnessing of Apostle Paul. Paano siya nag-witness? With diligence in the ministry. With diligence. Tingnan niyo po sa verse 31. Therefore, nandun na naman.
Ano yung therefore niya? Watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with naranasan na po ba natin yan? Umiyak? Dahil sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? It doesn't mean pag umiyak ka, umayaw ka. Ang sabi niya, nagpatuloy siya for 3 years. Kasi ang goal niya, maging disciple sila. I'm not saying it's an exact formula, but it tells us mayroong certain amount of time that you need to spend para sa mga taong pinagkatiwala sa atin. Okay yung mga evangelistic activity, DVBS, okay yan. What happens next? Doon ka dapat nababurden. Para mo silang pinakain, pero hindi mo ipinagpatuloy, nagutom uli sila. Ang pinaka-worst na analogy nga, di ba? Anak sa pananampalataya. So, nag-alarm, tapos na po. So, yun na po yung huling ano. Okay lang? Mga ilang minutes na lang. Di ba, pag nakakapag-share ka ng salita ng Panginoon, siya sabi, uy, anak ko sa pananampalataya yan. Ang tanong ko, pag nag-anak ka ba, anong gagawin mo? Iwan mo? Iwan mo? Hindi. Aalagaan mo. At pag tao yan, hindi aso, pag-aaralin mo. Si Ate Grace nga, pag-aaralin pa sa Sky eh. Harvard. Hindi. We should be willing to take care of these people. Who knows? Baka yung mga batang yan, isa pala dyan, magiging bishop, magiging Timothy, magiging Paul. Ang lagi ko pong patotoo, ako po, bunga po ako ng outreach ng UTMT. Anong UTMT? Under the Mango Tree. No? Outreach din po ako. Bible student mula sa isang Phoebias College. Nag-ministry sila sa Camarin. Under the Mango Tree. Who knows? Saan ka tinuruan? Saan ka nakapakinig ng salita ng Panginoon? Sa masikip na kusina nila Bella? Malay mo. Di ba? Sa sala nila Bendit? Malay mo. Alagaan natin. O sa gilid ng riles. Sa gilid ng kalsada. Saan man yung miniministeryan mo, witness with diligence in the ministry. Si Pablo nga, lupit eh. I cease not to warn everyone night and day. Paano yun? Umaga, gabi. Pwede naman umaga lang, sa gabi, pag-pray mo. Meron ka bang listahan ng mga bata? May personal notebook ka ba? Pag-pray mo. Notice how your faith will improve so much in relationship with God when you start praying to this individual. Try nyo. Try po natin. Hindi lang yung alamin yung pangalan nila, you know their name so much that you are praying for them. Ibang level. Kaya pala si Pablo, lahat ng sulat niya, ang sinasabi niya, I cease not praying for you. Name. Bawat pangalan. Grabe, ibang level yan, no? Dito lang pag-pray. Pag-pray ko si Ishael, no? Si Ian, no? Si Shania. Tapos malaman nila, pinagpe-pray ko sila, ano yung mararamdaman mo? Eh yung mag-thumbs up nga lang sa'yo si Bishop eh. Iba na yung saya mo eh. Yung sumagot pa sa'yo, iba na yung saya mo eh. Malaman mo pa, pinagpe-pray ka ng pastor mo, pinagpe-pray ka ng teacher mo. Ganun po ang ministeryo. With diligence in the ministry. Much more sa absence ng ating mga leaders or pag hindi tayo nakikita, dapat mas lalo tayong nagpapagal. With devotion from the Master. Tingnan niyo po kung paano niya ginawa yung diligence niya. With devotion from the Master. Ang sabi niya, and now brethren, sabi niya sa mga leaders, I commend you to God and to the word of His grace. Magagawa natin yan sa biyaya ng Panginoon at sa Kanyang salita.
which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. With devotion from the Master. Kaya importante na kung meron man kayong ipangangalaga dyan, more than the merienda, more than the damit, more than any perks na binibigay natin, more than the bigas, yung salita ng Panginoon. At hindi lang sila, lalo na po tayo. Gusto nyo po silang matuto, tayo mismo. Aral tayo. Aral. Huwag natin i-entertain any excuses so that we will not study the Word of God. Learn from the Master. Si Jesucristo, bago siya mag-start ng ministry, anong gagawin niya? Pray. Specific time. Level up. Gusto natin mag-level up ang church? We ourselves should level up in our faith. In our devotion. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 to 17, but continue thou. Saan? In the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ipagpatuloy mo kung ano yung natutunan mo at kung kanino mo natutunan. See the dynamics? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Gano'ng kalaga salita ng Panginoon? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Bakit? That the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Kailangan natin salita ng Panginoon sa ating paglilingkod. Pag walang salita ng Panginoon, mababurnout ka. Aayaw ka. Bibitaw ka. But if you let the Word of God speak to you, the Holy Spirit Himself will empower you to continue. At sabihan ka ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. So not only with diligence in the ministry, with devotion from the Master, with dedication as a minister. No, with dedication as a minister. Matatapos na po tayo. Sabi sa verse 33 and 34, I have coveted no man's silver or gold or apparel. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessity. Sana hindi laging ganito, pero si Pablo, ipinakita niya na with or without your financial support, magpapatuloy ako, magtatrabaho ako. Hindi lang para sa kanila, para kanino? And to them that were with me. Nakikita po natin yung principle, yung mga may hanap buhay po kayo para ma-equip ka sa gawain ng Panginoon. Not for you only, but para sa kapatiran mo. Kaya kami trabaho, kaya kami business, kaya kami hanap buhay. Para yan ang gagamitin mo, makapaglingkod. Hindi it's good kung nagbibigay ka. You are part of that. Pero kung nandun ka na rin kung saan nai-involve ka, tuloy mo lang. Work ka. For you, that is, naglilingkod Sabi niya, these hands have ministered unto my necessities, kasi si Pablo naglilingkod, and to them that were with me. Kasi nauunawaan ng bawat mananampalataya. Di ba sa Acts, nung dumating yung banal na spirito, ano yung naging common sa kanila? They even sold their possession para lang ma-share. Grabe yun, Wow! Can you sell your possession para sa gawain? May kilala akong ganyan. Yung property nila, hindi nila binenta, ibinigay nila. And we are recipient of that. Hindi po sa amin binigay sa gawain. At marami pang example. How I wish magkaroon tayo ng ganong calling, Maaring yun ang calling mo Binibless ka in resources. Maybe God is blessing you so that you will see you have a part in the ministry. Bigay ka. Not for you, but for your fellow laborers din.
Linggo-linggo may gastos, tama po ba? May 3 mission tayo. Hanggat hindi nagiging church yan, and not to sound bias po hanggat hindi nagiging church yan, we should be helping them. We should be giving to the mission. Bago tayo mangarap ma-involve sa foreign mission, dapat ma-involve tayo sa local mission. And you shall be witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ang ganda siguro ng meron na rin tayong VFBC, Cambodia. VFBC, Laos. Mangangarap ka na rin lang para sa Panginoon, lakihan mo na. Kami na bahala sa Laguna. Kulang pa. Meron tayong Binyan, Santa Rosa, Tumalon Kalamba, meron pang Kabuyaw, Kanlubang. Baka ikaw na yung tinatawag. Tayo dito sa South. Di ba nakaka-excite? Maging part ka ng isang gawain na kung saan nakakapagpadala tayo ng mga manggagawa. With dedication as a minister. And with demonstration in ministry. Tingnan niyo yung verse 35. Ano sabi ni Pablo? I have showed you all things. Ipinakita niya. Kaya malakas ang loob niya mangaral. Kasi siya mismo ginagawa niya. Napatunayan niya. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak. Remember the words of the Lord Jesus, how He said, kaya tayo tutulong, kaya tayo magbibigay. Kasi ito sabi ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Basahin po natin. It is more blessed to give than to... Kaya wag kang sasamaan loob kung hindi ka nakakatanggap, pero nakapagbigay ka naman. Wag mong iisipin, ako na lang bigay ng bigay. Blessing! Kasi nakakapagbigay ka Kasi si Kristo mismo, yun ang tinuro. Anong ultimate na binigay ng Panginoon? Ang buhay niya. He gave His life for the ransom of many. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. What can we give so that people will hear the gospel of salvation? Kaya sabi ni Pablo, Corinthians 11 verse 1, malakas yung loob niya. Sabi niya, be ye followers of me. Mayabang ba? Hindi. Kasi sabi niya, even as I also am of Christ. Gayahin niyo ako kung paano ko ginagaya si Kristo. Meaning, gayahin mo si Kristo. Can you sacrifice for the ministry? How can you serve in the ministry? What are you willing to suffer for the ministry? Yes, ang reality ng buhay, kagaya ni Kristo, bago siya ipako sa krus, anong panalangin niya? Sana, let this cup pass over me. Yun ang realidad ng buhay. Minsan, sa totoo lang, ayaw, pwede pa sa iba na lang. Ang init-init dun Pwede sa iba na lang, papagod na ako kakalakad Sana, gagaya ng panalangin ni Kristo, ano sabi niya? Not my will, but yours be done. Kahit ano pa yung damdamin mo, i-express mo kay Lord. Pero kagaya ni Kristo, ang panalangin mo, not my will, but yours be done. Kaya pala yung title natin, Paul's Tearful Farewell to the Ephesians. Kasi pag naunawaan natin to, ang tindi pala na ginawa ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Number 1, the tearful farewell to the Ephesians comes with the understanding of, number 1, the work of Apostle Paul. They understand kung paano maglingkod si Pablo. That's why they are inspired from his action. Number 2, the warning from Apostle Paul. Nakita rin nila kung paano hinarap ni Pablo mga bagay na to. Kaya be instructed from his awareness. And number 3, the witnessing of Apostle Paul. Nakita nila kung paano maglingkod si Pablo, kaya be imitators of his attitude.
Be imitators of His attitude. Sa ating pagtatapos, the prayer. 3 talata na lang. Sabi sa verse 36, and when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Ano kaya pinag-pray niya sa kanila? Sabi sa Acts 1:8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Maaring yan ang pinag-pray ni Pablo, sana maging witness kayo ni Heso Kristo. Are you a witness of Jesus Christ in your life? Sabi niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5, I charge you therefore, sabi niya sa mga Ephesian leader, probably, before God and the Lord Jesus Christ, preach the word. Pero as you preach the word, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. That's how you preach the word. Do the work of the evangelist. Watch thou all things. Kasi talagang may ma-encounter ka. Make full proof of the ministry. Kaya yung faith natin, matetest talaga yan. Ang faith untested is not faith at all. Kaya maging ready po tayo. Kaya si Heso Kristo, bago siya umalis, sabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, and this is what I want to leave with you. Sabi niya, go ye therefore. Familiar tayo. Pero, nalilimutan natin yung sinabi niya doon sa dulo. Sa lahat ng mga nag-go ye therefore, sa lahat ng mga magtuturo, sa lahat ng magbabaptize, sa lahat ng mga ipapakita ang mga natutunan nila, ang sabi ni Kristo, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Wow! Kasama pala natin si Kristo sa gagawin natin. So bakit tayo matatakot? Bakit tayo magwo-worry? Bakit tayo mag-aalala? Malamang ito yung prayer ni Pablo. So imagine tayo yung Ephesian leaders na tinawag niya. Imagine si Bishop, sabi niya, nakikita niyo paano maglingkod si Bishop, di ba? Darating yung time, bibitawan at bibitawan tayo ni Bishop. Darating yung time, probably. Kasi ganun naman talaga, di ba? Pag bata, pag lumalaki, pero pag iwan niya, ano kaya mararamdaman natin? Siyempre, iiyak ka. Nakita mo paano maglingkod eh. Nakita mo kung paano yung mga example niya eh. Ganon yung mga Ephesian leaders eh. Nakita nila paano maglingkod si Pablo. Kaya umiyak sila nung pagkatapos ng panalangin kasi instead of praying for him, he prayed for them. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Yung parting ng mga leaders. Malamang sinabi ni Pablo, kagaya na sinabi niya kay Timothy, for I am now ready to be offered. I am ready to be offered, and the time of my departure is at hand. One way or another. Kukunin ng Panginoon ang leader natin. Maaring by sa buhay o other ministry, we should be ready to continue kung saan tayo pinagkatiwala ng ating Panginoon. And we should be grateful. At one time in our spiritual life, binigyan tayo ng pastor mula sa puso ng ating Panginoon. While nandyan siya, grab natin. Let's learn as much as from Him. And you can understand the emotion meron sila in their future. Kaya sila naiyak eh. Naintindihan nila ano yung pinagdaanan ni Pablo at naunawaan nila kung ano yung haharapin nila. And they are mostly emotional kasi doon sa sinabi ni Paul, di nyo na ako makikita. Buti nga, nakapagpaalam eh. How about Pem? Can we honor his legacy by continuing in the ministry? Patuloy natin. Mas lalo tayo magsipag. Malaki pa ho ang Carolina. May 1 and 2. May katabi pa dyan. Mga kapatid, it's now time to conquer these lands.
Kagaya kung paano ang mga Israelita nakarating sa promised land, hindi po sila dumating doon at humilata na lang. Ano pong ginawa nila? Kinangkor nila. May ikakanker pa ho tayo. Malaki pa ang Muntinlupa. Sabi nga ni Pastor Provi, layo nang narating ng victory. Ilang taon na tayo? 43 years. Pero malayo pa ang dapat nating abutin. In that 43 years, ilang percent pa lang naabot ng victory? Take that as a challenge. Magsipag po tayo sa gawain. And the passion of the leaders. So the prayer for the leaders, the parting of the leaders, and the passion of the leaders. And they accompanied him unto the ship. Going back dun sa key verse natin, 2 Timothy chapter 4, 7, 8. And this is how I will end, to endure and be faithful. Ang sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Namnamin po natin yon. Kaya ang sabi niya sa verse 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Kung totoong excited ka sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, magsisipag ka. Gusto mong salubungin siya ng may pagpapagal sa pananampalataya. Sana sa pagtatapos natin ngayong gabing ito, tayo po yung napaalalanan. May gawain pa po. Hindi po ito natatapos sa ating mga pastor. Ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng ministeryo. Saan ka ngayon nilagay ng Panginoon? Pagyamanin niyo po ito. Matuto tayo kung paano ang mga Ephesian leader natuto kay Pablo. Matuto tayo kung paano tayo matuto sa ating mga pastor. Kay Pastor Eni, kay Bishop. Praise God, under the leadership of Bishop, may 3 mission na po tayo. We need people to stand up for their faith. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami. Sa gabing ito, kami po ay napaalalanan ng dakilang gawain na kayo mismo ang nagbigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maaring at first hindi namin alam, Panginoon, kung paano kami magkakaroon o ano yung ministeryo na ipinagkatiwala mo. Kung nandito kami sa ganitong kalagayang, Panginoon, may you reveal your plan to me, O God. Help me, O Lord, to have that humble heart to follow your will in my life, Panginoon. At sa gabing ito, hilingan ko na tayo po'y magsitayo sa ating panalangin. And as you stand up, you pray to God. And if you believe that God is talking to you, why not come to the altar and say, Lord, huwag niyo po kong hayaan na maging idle Christian. Let me answer the call na kung saan pagyamanin ko ano man yung mga pinagkatiwala niyo sa akin. Maging mindful ako na yes, darating ang mga problema. Darating ang mga challenges sa aking buhay. Help me, O Lord, to be like Paul, to imitate him, to have that commitment, to have that consistency na hindi ko lang uumpisahan yung gawain, kundi ipagpapatuloy ito at tatapusin ito hanggang sa makita kayo ng mukhaan, Panginoon. Let me be mindful, Panginoon, sa mga bagay na maaaring harapin ko habang ginaganap ko ang mga ministeryong pinagkatiwala niyo sa akin. And like Paul, help me, O Lord, to say, but none of these things move me. And I will continue. And I will go on. Dakila Ama, nagpapasalamat po kami na sa gabing ito ay ginamit nyo ang inyong salita upang mapaalalanan kami sa dakilang ministeryo na ipinagkatiwala nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan nyo po kami na ma-inspire sa mensahe ni Pablo, Panginoon. Kung paano po siya nag-minister, Panginoon. Nawa naging malinaw sa amin, Panginoon, na ang bawat ministeryo ang pinagkakatiwala nyo ay dapat namin pagpagalan
ng buong puso, buong lakas, Panginoon, ng may buong pagtitiwala na kayo mismo ang mag-i-equip sa amin, Panginoon. Kayo mismo ang mag-i-empower sa amin, Panginoon. Hanggang sa makita namin kayo na mukhaan. Salamat, Ama, sa pribilehiyong binibigay niyo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mas lalo pang magpagal sa gawain, Panginoon. Maraming salamat, nawa sa gabing ito, kayo po ay aming napapurihan, kayo po ay naluwalhati sa pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, at pagpapahayag ng inyong mensahe, Panginoon. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Thank you so much, Pastor Andre, for the message. Na-bless po tayo mga kapatid. Amen. At wag po natin kalimutan na lapitan kamayan pong ating pumangaral na ginamit po for this evening. And bilang closing song and offering song na po natin, let us all sing Give. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sige po, tumayo po tayong lahat para sa ating closing prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat po sa gabing ito na inyong binigay sa amin para po kami makalapit, makadalangin, makapagdala ng aming mga panalangin hiling sa inyo, Panginoon, at matuto sa inyong salita. Salamat po sa ginamit nyong mga ngaral para po kami mapakain ng banal na salita, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.